Ito na naman kami, pauwi na. Auri ko. Bago. Alam niyo mga kaji, may kikwento lang ako sa inyo dito sa Canada. Nung nag-umpisa ako dito sa Canada, hirap na hirap ako. Dahil ang trabaho ko noon is sa farm, sa bakahan. Mag-isa lang ako. Tapos yung mga baka na inaalagaan ko 1,000 mahigit. Tapos may mga bata pang 2. So alayo nung pinagtrabaho ko sa Saskatchewan. Sobra. Kala ko nga nung sinundo ako sa airport, nung dinala ako sa Saskatchewan, akala kong isasalvage na ako eh. Talagang na ano ako nung, natakot ako. Siyempre, first time ko dito sa Canada. Tsaka uso nun yung kidnapping, yung mga pinapatay. Kaya binibinta yung mga laman loob ng tao. So awa naman ng Diyos, okay naman yung naging amo ko. Kaya nga lang, hindi maganda yung naging ano namin sa ano namin. Kaya umalis ako ng 10 months. Hindi ako nagtagal sa kanya dahil walang natitira sa sahod ko eh. Kasi magbabayad pa ako ng tirahan sa kanya. Tapos basta ang natitira lang sa isang buwan ko 200 na lang. Wala man lang internet. Hindi ako makakommunicate sa pamilya ko. Parang masiraan ka ng bait doon. Pero siyempre pinagtiyagaan ko. Hindi ko naman nakalain na ganun ang magiging trabaho ko dito sa Canada. Pero ang hirap-hirap pa ang buhay dito sa Canada. Hanggang sa naka-duelo ako, tumingin ako ng ibang trabaho. Ayun, sa awa ng Diyos, nakakita naman ako ng mag-hire sa akin. Kaya napadpad ako dito sa ibang lugar, dito sa mismong Edmonton. So nakapagtrabaho ko dito sa restaurant. In-check yung aking naging amo. Awa ng Diyos, tumagal din ako doon. In a few years naman, nakahanap ako ulit ng ibang trabaho. Palipat-lipat nga ako eh, kasi hindi naging maganda yung sitwasyon ko noon. Hanggang sa nakalipat ako sa isang trabaho na yung boss namin is tumulong, nag-sponsor sa amin. Masyadong yung aking buhay dito sa Canada. Malungkot talaga. Kaya pag pumupunta kayo dito sa Canada, kailangan ready kayo. Hindi basta-basta ganun kadali. Kasi mahirap dito. Mahirap din sumurvive. Lalo ngayon, ang dami ng mga kwan nila, stricto na sila ngayon. Kaya ang masasabi ko lang, pag may mga naririnig kayo dun sa nakikita ninyo na maganda ang Canada, oo, maganda naman ang Canada. Kaya nga lang, syempre, pag minalas-malas ka talagang yun talagang ano mo, magiging sitwasyon mo. Ang advice ko lang sa mga nagbibisita dito, visitor visa at saka student visa, kung sinasanla nyo yung mga kalupaan ninyo doon at kung may karir naman kayo, huwag na kayo pumunta dito kasi mag-uumpisa lang kayo sa zero. Tapos hindi pa kayo
maswertihin na kumuha ng pagtatrabaho ninyo. Kasi siyempre, especially yung status din ninyo, mahirap. Kaya wala naman akong hindi naman ako against sa decision ninyo. Pero sana naman kapag ganyan ang decision ninyo, siguraduhin muna ninyo na merong tutulong sa inyo na makukuha lang kayo ng trabaho talaga. Kaysa naman yung magsasapalaran ka lang dito. Kung nandito ka, hahanap ka pa. And daming dito, daming competition dito. Maraming mga student visa at saka mga visitor visa din dito na nahihirapan kumuha ng kanilang trabaho. Okay naman ang kung talagang maayos yung kwan. Pero kung mahihirapan kayo, kasi may kakilala akong dito na pumunta dito, nahirapan siya. Hindi siya nakatagal. Bumalik din kasi mawawala yung kanyang karir dun sa Pilipinas. Na buong akala niya, kasi engineer siya buong akala niya pag nandito siya, makakahanap siya ng trabaho. Pero hirap siyang makahanap ng trabaho. Kaya nagtrabaho siya ng konting panahon, pero minalas-malas naman siya. Hindi naman siya inano ng mga employer niya. Tapos mga kapwa Pilipino pa dito, yun nga, medyo natatapakan sila kapag may kapwa Pilipino na, hindi naman lahat, pero kapag mga Pilipino kasi, hindi ko naman sinasabing lahat, pero mahirap talaga. Kaya wag niyo isapalaran yung niyo dito. Mahirap ang dito, buhay dito sa Canada. Kung ako sa inyo, kung may pera lang kayo o kaya lupain ninyo sa inyong kwan, ari-arian ninyo, gawan nyo na lang ng paraan. Kita pa kayo. Kaysa dito na iiwanan ninyo yung mga kwan, mga kalupaan ninyo. Kagaya to. My son. Look at my son. See? Yun pa yung partner ko. Pagod na pagod. Pagod na nag-parents. Parents. Pagod na nag-parents. Kaya nga, mahirap dito sa Canada, lalo kapag wala kang status. Kahit nga may status ka, minsan mahirap maghanap din ng trabaho dito. Swertihin mo na lang kung makahanap ka ng trabaho, swertihin mo na lang. Kaya kailangan aware din tayo sa mga decision na pumupunta tayo sa Canada, lalo pag bisita lang, visitor visa at saka yung student visa. Diyan na lang kayo. Kaya nga, buhay dito. Kagaya itong partner ko, wala na siyang magawa. Mangiyak-ngiyak nga to wala siyang magawa nandito na kasi yung mga anak niya, kaya kailangan niyang tiisin. Pero sabi naman niya, pag nakaipon-ipon daw siya, papatayin niya ng resort yung kanyang kalupaan. Sabi ko, that's good, para makasyal naman natin. Sabi ko, very soon daw, Tarok Resort ang kanyang Tarok Resort and Farm. Yan ang kanyang plano. Kaya nag-iipon nga tong taong to dahil dahil siyempre kami mga nandito na, gaya ko, siguro pag tumanda na rin ako, nag-retire na ako, hindi naman talaga ako tatagal dito. Kasi maganda lang yung ng mga anak namin. Kasi ang hirap dito, puro trabaho, wala kang enjoy. Hindi ka lang maritis sa ibang kapitbahay para may relax mo ang sarili mo.
Wala, bahay lang, tunganga doon, panood lang ng TV, ganun. Minsan gumagawa na lang ng paraan para maiano yung sarili, di ba? Kami naman, kaya nga kasi hindi kami nagda-drive. Matagal na rin ako dito, hindi ako nagda-drive kasi gusto ko makatipid. May sasakyan naman kami, kaya lang inalaw na lang sa mga asawa namin dahil sila ang mas importante kaysa sa amin, kasi maka-access naman kami ng bus dito. May may bus naman dito, so access pa namin. Importante makarating kami sa trabaho namin. Malaking tipid din kaya let's say sabihin natin kung may sasakyan ako, gasolina ko, tapos insurance ko pa, tapos kung kinuha ko sa dealership, laki talaga, siguro abutin yan ng 1,000 mahigit. Siyempre malaking bagay na rin yung matipid mo yung ganun. Ang importante dito, isa lang ang sasakyan sa isang pamilya, okay na yun. Huwag na yung kadami-dami sasakyan, mo yung sasakyan, minsan nagdi-depreciate din ng na presyo niya. Kagaya yung sasakyan ko, nag-depreciate na, wala na. Binayaran ko ng 30,000 yun, wala na, ngayon depreciate na siya. Wala, hindi dito ang sasakyan, hindi magandang investment. Okay lang sana kung kung ang trabaho mo malayo, pero sana sa mga nagbabalak magkasasakyan, na lang, suggestion ko na lang, magsasakyan na lang kayo ng second hand, kasi okay naman yung bago, kaya lang nahihirapan kayo magbayad. Basta kaya nyo ba? Sa akin naman, bago din yung ginawa ko dati, nahirapan ako magbayad. Buti na lang bayad na ako. Kaya ito, kahit na gustong-gusto kong magsasakyan, hindi ko magawa kasi iniisip ko yung mga bayarin din namin. May college pa ako na pinapaaral. Kaya kayo mga kaji, talagang pag mag-decide kayo papuntang dito sa Canada, siguro din niyo na maganda yung yung mga mapapasukan ninyo. May sigurado talaga mapapasukan, hindi yung maghahanap pa lang kayo. Mas importante yung may connection kayo dito, na pupunta kayo dito, may connection na kayo kaagad-agad. Mahirap kaya tsaka mahirap din yung magtago-tago ka, pero at least dito naman hindi naman masyadong mahigpit, wala namang dito kaya lang mag-ingat-ingat lang tayo sa mga kapwa Pilipino din natin. Siyempre mahirap din na may mga ganung tao talaga na nangyayari talaga yun, nagsusumbong sila. Kaya minsan ang ugaling Pilipino hindi rin matanggal-tanggal yung pagka-crab mentality dito. Hindi ko naman nila lahat, pero some of them talaga na mayroon talagang Pilipinong ganun. Kaya mahirap talaga dito sa Canada, malamig pa. Kaya maraming salamat sa inyong pagtsatsagang panood sa akin. See you next video na lang. Bye.